Ang Aklat ni Tobit, Kapitulo 1. Ang aklat na ito ay kasaysayan ni Tobit na anak ni Tobil at apo ni Hananiel, na anak naman ni Aduol. Si Aduol ay anak ni Gabail at apo ni Rafael na anak ni Reguel. Si Reguel ay mula sa angkan ni Asil na mula naman sa lipi ni Naphtali. Noong panahon ng paghahari ni Salmaneser ng Assyria, ako ay dinalang bihag mula sa Tisbi. Ang lugar na ito ay nasa gawing hilaga ng Galilea, timog ng Cades, sa Naphtali, hilagang silangan ng Azer at hilaga ng Fulgor. Ako si Tobit, sa buong buhay ko'y sinikap kong mamuhay ng matapat at masunurin sa kalooban ng Diyos. Lagi akong nagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong dinalang bihag sa Ninib, Assyria. Noong kami nasa Israel pa, ako'y nasa akin pang kabataan ng ang lipi ni Naphtali, ang liping aming pinagmulan, ay humiwalay sa sambahayan ni David at sa Jerusalem. Kaya't kami ngayon ay hindi nasaklaw ng Jerusalem, ang lungsod na pinili sa lahat ng lipi ng Israel. Lahat ng Israelita ay pinaghahandog sa templong naroon na itinayu't itinalagang panghabang panahon. Kaya ang lahat kong mga kamag-anak, pati ang angkan ng aking ninunong si Naphtali na tumiwalag, ay naghahain bilang pagsamba sa gayang ipinagawa ni Haring Jeroboam ng Israel doon sa Dan, sa buong kaburulan ng Galilea. Ako lamang sa aming pamilya ang laging nagpupunta sa Jerusalem. Lagi akong dumadalo sa mga kapistahan doon sapagkat ito'y bahagi ng walang hanggang kautusan na dapat sundin ng lahat. Tuwing ako'y dadalo, dala ko ang mga unang bunga ng aking ani, ang mga unang supling ng aking mga hayop, ang 10 bahagi ng aking kawon, at ang lana mula sa aking mga tupa. Ito'y ibinibigay ko sa mga pari na mga anak ni Aaron upang ihandog sa dambana. Sa mga Levita na naglilingkod sa Jerusalem, ibinibigay ko naman ang 10 bahagi ng butil na inani, alak, tanis ng olibo, granada, igus, at iba pang bungang kahoy. Maliban sa mga taon ng pamamahinga, nagsasadya ako taon-taon sa Jerusalem upang dalhin ang 10 bahagi ng aking mga ari-arian at ipinamamahagi ko ang pera sa Jerusalem sa pagdiriwang. Ngunit tuwing 3 taon, ibinibigay ko ang 10 sa mga ulila, sa mga balo, at sa mga taga-ibang bayan na kasama na ng mga Israelita. Nagsasalo-salo kami bilang pagsunod sa kautusan ni Moises, na itinuro sa akin ni Deborah, ina ng aking lolong si Hananiel, upang kaplin. Ulila na ako sapagkat patay na ang aking amang si Tobil. Pagsapit ko sa sapat na gulang ay nag-asawa ako. Napangasawa ko si Ana na kabilang din sa aming lahi. Si Tobias ang aming naging anak. Nang ako'y dalhing dihag sa Assyria, tumira ako sa Ninive. Doon, ang mga kapatid ko't kamag-anak ay natuto na ring kumain ng pagkain ng mga hentil. Ngunit ako'y nakapagbigil sa sarili. Dahil sa aking katapatan sa kataas-taasang Diyos. Niloob ng kataas-taasang Diyos na ako'y kagiliwan ni Haring Salmaneser. Ako ang pinagkatiwalaan niya maging tagabili ng lahat ng kanyang pangangailangan. Dahil dito, madalas akong nagpupunta sa media para mamili roon ng kanyang mga kagamitan. Minsan nang ako'y nasa Regius Media, inilaga ko sa kamag-anak kong si Gabail na kapatid ni Gabrias ang ilang supot ng salaping pilak. Nang mamatay si Salmaneser at maghari ang anak niyang si Sennacherib, tumigil na ako ng pagpunta sa media sapagkat naging mapanganib na ang maglakbay papunta roon. Nang panahong namamahala pa si Salmaneser, ako'y nagkakawang gawa at naglilingkod sa aking mga kamag-anak at kababayan kapag sila'y nangangailangan. Pinapakain ko ang mga nagugutom at binibigyan ng damit ang mga walang may suot. Ang makita kong bangkay sa labas ng Ninive, lalo't kababayan, ay aking inililibing. Isang araw, isinumpo ni Sennacherib ang Diyos na hari ng langit. Pinarusahan siya ng Diyos at kinailangan niyang tumakas mula sa Juda. Galit na galit siya nang magbalik sa media kaya't marami siyang ipinapatay na Israelita. Palihim kong inilibing ang mga bangkay kaya't nagtataka ang hari kung bakit nawawala ang mga bangkay ng mga ipinapatay niya. Ngunit may taga-Ninive na nagsumbong sa hari na ako ang gumagawa nito. Bunga nito'y nagalit sa akin ang hari kaya't ako'y nagtago. Ngunit nang mabalitaan kong alam na ng hari ang tungkol sa akin at ako'y pinaghahanap upang patayin, ako'y tumakas dahil sa takot. Sa galit ng hari, lahat ng ari-arian ko'y kanyang sinamsam, maliban sa aking asawang si Ana at anak na si Tobias. Makalipas ang halos 40 araw, pinatay si Haring Sennacherib ng 2 niyang anak na lalaki at pagkatapos ay tumakas sa mga ito patungong kabundukan ng Ararat.
Pumalit sa hari ang anak niyang si Esarhaddon at kinuha nitong katulong sa palasyo ang pamangkin kong si Ahikar na anak ni Hanul. Ginawa siyang tagapamahala ng kayamanan ng buong kaharian. Dahil kay Ahikar, nakabalik ako sa Nineve. Noon pa mang buhay si Haring Sennacherib ng Assyria, si Ahikar ay naglilingkod na sa palasyo bilang tagapaghanda ng inumin ng hari, tagapag-ingat ng pantatak, tagapamahala at ingat yaman pa. Ang mga tungkulin ding nabanggit ang ipinagkatiwala sa kanya ng bagong hari. Dahil sa pamangkin ko si Ahikar, pinuri niya ako sa hari kaya't pinayagan ako ng hari na makabalik sa Nineve. Kapitulo 2. Noong panahon ng paghahari ni Esarhaddon, bumalik ako sa aking tahanan sa piling ng aking asawang si Ana at anak na si Tobias. At nang ipagdiwang ang Pentecosts, ang pista ng 7 linggo, hinandugo nila ako ng isang masarap na salusalo. Matapos ihain ang masasarap na pagkain sa hapag, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang sabi ko, humanap ka rito sa Nineve ng kahit sinong dukhang kababayan nating tapat sa Panginoon. Dalhin mo siya rito at nang makasalo ko. Iyan mo, hihintayin kita. Lumabas na si Tobias upang humanap ng makakasalo ko. Ngunit bumalik ito agad na sumisigaw, Tatay! Tatay! Bakit? Anong nangyari, anak? Ang tanong ko. May kababayan tayong binigti at itinapon sa palengke, sagot niya. Dahil sa narinig ko'y hindi na ako nakakain, halos patakbong iniwan ko ang hapag, pinuntahan ang bangkay, at dinala ko sa isang kabling po upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan, at kumaing nalulumbay. Noon ko nag-unite ang pahayag ni Propeta Amos laban sa mga taga-Bethel, ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamati, at ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan. Nanandyas ako, paglubog ng araw, lumabas ako at hamukay ng paglilibingan, at idinaon doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi na ba natakot ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan, ngayon naglibing na naman. Pag-uwi ko ng gabing iyon, naligo ako at pagkatapos ay doon na ako natulog sa aming bulwagan. Hindi na ako nagdakit ng mukha dahil sa init, hindi ko napunang may mga ibong maya pala sa tapat ng higaan ko. Ang mainit-init pang ipot na mga ito'y pamatak sa aking mga mata at lumikha ng katarata. Sumangguni ako sa mga manggagamot ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpalubha hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. 4 na taon akong hindi makakita, at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kamag-anak. 2 taon akong tinulungan ni Ahikar hanggang sa siya'y magpunta sa Ilaymais. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang manghahabi na karaniwang gawain ng mga babae ng panahong iyon upang kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid niya ng kanyang mga ginawa ay binabayaran agad siya ng may-ari. Minsan, noong 7 araw ng buwan ng taglamig, naghatid siya ng mga natapos niya. Nakuha niya agad ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng isang batang kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, hamalingging ang kambing, kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at tinanong, saan galing ang kambing na yan? Marahil ay nakaw, ano? Sige, ibalik mo yan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw. Ngunit ito ang tugon niya sa akin, yan ay dagdag na bigay sa akin, bukod sa bayad sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniwalaan, pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari. Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, ngayon, nasaan na ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Tumabas na rin ang tunay mong pagkatao. Kapitulo 3. Ang nangyaring ito ay labis kong dinamdam. Sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nanalangin ng ganito. Ikaw ay matuwid at makatarungan, O Panginoon, tapat ka sa lahat ng bagay. Ikaw ang hukom ng daigdig na ito. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan, sa mga kasalanan ko'y huwag mong parusahan, sa disinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking mga ninuno. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi na bihag at naghirap, maraming namatay ng sila'y dalhing dihag. Kahit sa ang bansang aming kinasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, nalagay kami sa labis na kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo, sa amin nararapat sa mga magulang nami yangkop na ilapat.
Pati na sa amin ang parusay dapat pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin, iyong maibigan, pabayaan mo ng makitil ang buhay, dayan akong makabalik sa lupa, masarap pa sa aking ako'y mamaya pa. Di ko matitiis na ako'y kutsain, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, hayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa tirahang walang hanggan. Mabuti pa ngayon na ako'y mamatay, kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga pangungutya. Nang panahong iyon, sa Ekbatana, Media, ay may isang dalagang ang Pandalay Sara na anak ni Raguel. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipangan, bawat mapang-asawa niya ay pinapatay ng demonyong si Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Sabi nito, "Piyong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagbigay sa iyo ng anak. Bakit kami ang pagpapasanin mo nito? Mamamatay ng asawa, mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Tubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi, nasabi niya sa sarili, hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, iisa na nga lang ang anak mong babae, nagpakamatay pa dahil sa kapigatian. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay dahil sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako kutsain ng mga tao. Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay, at nanalangin ng ganito, "Mahabaging Diyos, dapat kang papurihan, marapat dakilain ang iyong pangalan, dapat kang purihin ang lahat ng nilalang. Ang tulong mo ay aking hinihintay, O Panginoon. Iyong ang iutos na ako ay lumaya ng di na marinig ang mga pagkutsa. Iyong nababatid na ako'y dalaga, nakasiping na lalaki, kailan may wala pa. Dangal ng sarili aking naingatan, pati na ang dangal ng aking magulang sa lugar kung saan dinala kaming bihag. Itong aking amay walang ibang anak, walang kamag-anak na aking magiging. Kabiya, 7 beses na akong nabiyuda kaya ang buhay ko'y wala ng halaga. Kung ang buhay ko'y di mo pa kukunin, yung ipadama ang habag sa akin, huwag mo nang hayaang ako ay kutsain." Ang dalamin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Diyos. Noon di tinugon niya ang kanilang kahilingan. Isinugo niya ang anghel na si Rafael upang sila'y tulungan. Isinugo ito upang alisin ang Catarata sa mata ni Tobit at upang palayain si Sara sa kapangyarihan ng demonyong si Asmodeo, at pagkatapos ay makasal kay Tobias, na anak ni Tobit, sapagkat si Tobias ang may karapatan kay Sara. Samantalang si Tobit ay pabalik sa kanyang tahanan mula sa bakuran nila, si Sara naman, na anak ni Raguel, ay bumababa sa kanyang silid. Kapitulo 4. Nang araw ding iyon, naalala ni Tobit ang salaping kanyang inilagak kay Gabael sa Regius Media. Noon di inisip niya ang ganito, dahil ang hangad ko'y mamatay na, kailangan tawagin ko ang anak kong si Tobias upang ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa salaping iyon. Ipinatawag na niya ito, at pagdating ay sinabihan, "Ipalibing mo ako ng maayos kapag ako'y namatay. Igagalang mo ang iyong ina at huwag mo siyang pababayaan. Sundin mo anuman ang kanyang kagustuhan at huwag mo siyang dudulutin ng sama ng loob. Alalahanin mo anak na maraming panganib ang kanyang dinanas habang ikaw ay nasa sinapupunan pa niya. Kaya kung siya'y bawian ng buhay, ilibing mo siya sa aking tabi. Huwag mong kalilimutan ang Panginoon habang ikaw ay nabubuhay, sumunod ka sa mga utos niya at iwasan mong magkasala. Sa iyong buong buhay, gawin mo ang mabuti at iwasan ang landas ng makasalanan. Sikapin mong maging tapat sa gawain at magtatagumpay ka. Huwag mong tatalikuran ang mahihirap, magkawanggawa ka, at di ka tatalikuran ng Diyos. Ang pagkakawanggawa ay angkop mo sa iyong katayuan sa buhay, kung mayaman kay magbigay ka ng masagana. Ngunit mahirap ka may magbigay ka rin, huwag kang magpapabaya. Alalahanin mong sa paggawa mo nito'y nag-iimpok ka ng kayamanan na magagamit mo sa panahon ng kagipitan. Hindi lamang ito, ang pagkakawanggaway na'y iligtas pa sa kamatayan at sa kadiliman. Ang paglilimos ay isang mabuting kaloob para sa karangalan ng kataas-taasang Diyos. Anak, iwasan mo ang anumang uri ng pakikiapid. Huwag kang mag-aasawa sa hindi kabilang sa angkan ng ating mga ninuno. Huwag sa mga dayuhan kundi sa kabilang sa angkan ng iyong ama, sapagkat tayo'y nagbuhat sa mga propeta.
Alalahanin mong lagi sina Noe, Abraham, Isaac at Jacob. Sila ang ating mga ninuno, lahat ay nag-asawa sa mga kamag-anak nila at pinarami ng Diyos ang kanilang mga anak. Ang mga anak na ito ang magmamana ng lupain ng Israel. Kaya mahalin mo ang iyong angkan. Huwag kang magmamalaki sa kanila. Kailangan doon ka pumili ng iyong mapapangasawa, sapagkat kung hindi mo gagawin ito at magmamalaki ka, maaaring magkagulo-gulo kayo at di magkaunawaan. Ang katamaran ay siyang sanhi ng paghihikahos at paghihirap. Iyan din ang pagmumula ng karalitaan at kagutuman. Ang sinumang pinagtatrabaho mo'y swelduhan mo agad. Huwag mo nang ipagpapabukas pa ang pagbabayad sa kanya. Kung magiging tapat kang lingkod ng Diyos, ikaw ay pagpapalain niya. Ingatan mo ang iyong hakbang at ilagay sa lugar ang bawat kilos mo. Anumang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Huwag kang maglalasing. Huwag mong pababayaang maging bisyo mo ang pag-inom ng alak. Bigyan mo ng pagkain ang nagugutom at ng damit ang mga nangangailangan. Kung masagana ka ay magkawanggawa ka, at huwag kang manghihinayang sa iyong pagbibigay ng limos. Kung may mabuting tao na mamatay, huwag kang magmaramot sa pagpapakain sa mga naulila. Subalit huwag mong gagawin iyon sa mga makasalanan. Humingi ka ng payo sa marurunong at piliin mo ang papakinabangan. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos. At hilingin mong ituwid niya ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin. Walang maaasahang mabuting payo sa mga bansang pagano, ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng lahat ng mabuti. Kung loobin niyang itaas ang tao, nagagawa niya ito, at kung gusto namang isadlak sa libingan, ito'y mangyayari. Dahil dito, huwag mong kalilimutan ang aking mga utos, at yukit mo ito sa iyong isipan. Tobias, may ipagtatapat ako ngayon sa iyo, anak. May inilagak akong malaking halaga kay Gabriel na anak ni Gabrius, sa Radios Media. Huwag ka na ngayong malungkot dahil sa tayo'y maralita. Kung may takot ka sa Diyos at iiwan mo ang kasalanan, malulugod sa iyo ang Panginoon at yayaman ka. Kapitulo 5. Si Tobias ay sumagot sa kanyang amang si Tobit, susundin ko po ang lahat ng inyong utos. Ngunit paano ko po makukuha ang salaping sinasabi ninyo? Hindi naman ako kilala ng taong sinasabi ninyo at hindi ko rin naman siya kilala. Ano pong katibayan ang ibibigay ko sa kanya upang kilanlin niya ako at ipagkatiwala sa akin ang salaping yon? Hindi ko rin po alam ang papunta sa media. Sumagot si Tobit, may paraan, anak, dumagda kami ni Gabriel sa isang kasulatan, na may 2 sipi at pagkatapos ay pinagtigisahan namin yon. Ang kanya ay kasama ng supot ng salapi. 20 taon na ang nakalipas mula noon. Humanap ka agad ng isang taong mapagkakatiwalaan na makakasama mo. Babayaran natin siya pagbalik ninyo. Kailangang makuha mo ang salaping yun kay Gabriel. Humanap nga si Tobias ng taong tapat at nakakaalam ng pagpunta sa media. Paglabas niya ay nakita niya ang anghel na si Rafael na nakatayo sa kanyang harapan, ngunit hindi niya alam na ito'y anghel ng Diyos. Kaya't tinanong niya kung taga saan ito. Israelita ako, sagot ni Rafael. Malayo mo akong kamag-anak at pumunta ako rito sa Ninive upang maghanap ng trabaho. Alam po ba ninyo ang patungo sa media? Tanong ni Tobias. Aba, oo, tugon ng anghel. At sinabi pa nito, sanay ako sa pagpunta roon. Alam ko ang lahat ng daang patungo roon. May kamag-anak pa nga akong madalas dalawin doon. Si Gabriel na taga Radios Media. Ang Radios ay 2 araw na lakbayin mula sa Ecbatana, sapagkat ang Radios ay nasa kabundukan at ang Ecbatana ay nasa gitna ng kapatagan. Nang marinig ito ni Tobias, sinabi niya sa kausap, maaari bang hintayin mo ako sandali? Ikaw ang taong kailangan kong makasama, babayaran kita. Magsasabi lang ako sama ko. Payag ako, dalian mo lang, tugon ni Rafael. Nagbalik si Tobias at sinabi sa kanyang ama ang nangyari. Sabi niya, nakakita na po ako ng lalaking makakasama at isa pa nating kamag-anak. Tawagin mo siya, sabi ni Tobit, nais kong malaman kung kaninong lahi siya nagmula at kung siya'y mapagkakatiwalaan upang samahan ka. Tinanong siya ni Tobit, huwag kang magagalit, anak, taga saan ka ba at kaninong lahi ka nagmula? Bakit po kailangan pa ninyong malaman ang aking pagkatao? Tugon ni Rafael, sumagot si Tobit, mabuti nang malaman ko kung sino ka at kung sino ang iyong angkan. Ako po'y si Azarias, tugon ni Rafael. Anak po ako ng matandang Hananias na isa rin ninyong kamag-anak. Ganoon ba? Sagot ni Tobit, mabuti, pagpalain ka nawa ng Diyos.
Huwag ka sanang maiinis sa aking pag-uusisa. Tingnan mo, magkamag-anak pala tayo. Kilala ko ang iyong ama at ang kapatid nitong si Nathanias. Anak sila ng iyong lolo Semayas at madalas kaming magkasama papuntang Jerusalem para sa maamba. Napakabuti nila, mabuti ang iyong angkan. Kaya, tamang-tama ka, maligayang paglalakbay. Sabi pa ni Tobit, sumama ka lamang sa anak ko, babayaran kita ng araw-araw at babayaran ko ang lahat ng gastusin ninyo. Hindi lamang iyon, bibigyan pa kita ng karagdagang kaloob. Sumagot naman si Rafael, huwag po kayong mag-alala, sasama ako kay Tobias. Makakaasa kayong makakabalik, kaming maluwalhati, wala pong magiging problema sa aming daraanan. Pagpalain kayo ng Diyos, tugon naman ni Tobit. Tinawag niya si Tobias at sinabi, anak, ihanda mo ng lahat ang iyong kailangan, at lumakad na kayo sa mga kamag-anak natin sa Media. Ingatan nawa kayo ng Diyos at ibalik na ligtas. Patnubayan nawa kayo ng kanyang anghel. Bago sila umalis, humalik muna si Tobias sa kanyang ama at ina. Naway ingatan kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay, sabing muli ni Tobit. Ngunit napaiyak ang asawa ni Tobit. Sabi niya, bakit ka naman nagpasya ng ganito? Alam mo namang siya lang ang ating inaasahan at tanging gabay sa buhay. Huwag namang ang higit na mahalaga sa iyo ngayon ay ang kayamanan kaysa sa iyong anak. Ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin ay sapat na. Huwag kang mag-alala, sagot ni Tobit. Ang anak natin ligtas na aalis at makakabalik. Pumanatag ka, huwag kang mag-alala, mahal ko. Asahan mong papatnubayan siya ng mabuting anghel, at babalik siyang walang kapansanan. At tumahan na si Ana. Kapitulo 6. Umalis na si Tobias na kasama ang anghel at isinama pa niya ang kanyang aso. Inabot sila ng gabi sa paglalakbay, at doon na sila nagpalitos ng gabi sa may ilog Tigris. Tlamusong si Tobias sa ilog para maghugas ng paa. Walang ano-ano'y may malaking isdang lumundag at tinangkang sakmalin ang kanyang paa. Napasigaw siya, hulihin mo, ang sabi ng anghel, at huwag mong gibit-iwan. Gayon na ang ginawa ni Tobias at iniahon sa pampang ang isda. Sinabi ng anghel, biyakin mo ang isda at itago mo ang apdo, puso at atay sapagkat ang mga iyon ay mabuting gamot. Itapon mo ang iba pang lamang loob. Sinunod ni Tobias ang utos sa kanya. Nagluto pa siya ng kapiraso ng isda at kinain nila. Ang natiray inasnan at binaon nila sa paglalakbay. Matapos kumain at magpahinga, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nang malapit na sila sa Media, tinanong ni Tobias ang kasama niya, kaibigang Azarias, saan ba mabuting gamot ang apdo, puso at atay ng isda? Ito ang sagot ng anghel, ang puso at atay ay mabuti sa sinasapian ng masasamang espiritu. Kapag sinunog mo yon sa harap ng may sakit at lumaganap ang usok sa paligid niya, tiyak na gagaling siya at lalayas ang demonyong nasa kanya. Hindi na siya babalikan yon. Ang apdo naman ay gamot sa mata. Ipahid mo lamang yon sa matang may katarata, gagaling ang may sakit at makakakita siya. Pumasok sila sa lupain ng Media at nang malapit na sa Ekbatana. Sinabi ni Rafael sa kasama, kapatid na Tobias, ano yun? Tugon naman nito, patuloy na nagsalita si Rafael, mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raguel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang pangalay Sara. Si Sara ay kaisa-isang anak at ang kanyang ama ay walang tagapagmana. Imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapang-asawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Si Sara ay matalino, buo ang loob at maganda, mabuting tao rin ang kanyang ama. Mamayang gabi kakausapin ko ang kanyang ama. Hihilingin kong ipakasal sa iyo ang kanyang anak. Pagbalik natin mula sa Rages, maghahanda tayo ng malaking salusalo. Hindi ka bibigwi ni Raguel, sapagkat alam niyang kung hindi ikaw, na siyang may karapatan, ang mapapangasawa ng kanyang anak, pananagutan niya ito ayon sa kautusan ni Moises. Kaya, sundin mo ako, kapatid. Mamayang gabi magkasama tayong mamamanhikan sa kanila. Pag-uwi natin sa Rages, isasama na natin siya. Sa panukalang ito'y tumutol si Tobias. Sinabi niya, hindi ako papayag, Azarias. Umabot sa kaalaman ko na ang babaeng iya'y 7 na ang naging asawa, at sisiping pa lang ay namamatay na sila. Balita ko pa'y demonyo ang pumapatay sa mga yon. Natatakot ako, hindi nito sinasaktan ang babaeng yon, subalit, sino mang lalaki ang magtangkang lumapit ay pinapatay niya.
Alam mong ako'y kaisa-isang anak at kung ako'y masasawi, para ko nang itinulak sa hukay ang aking amatina. Wala na akong kapatid na maglilibing sa kanila. Sumagot si Rafael, nalimutan mo na ba, Tobias, ang bilin ng iyong ama? Sinabi niyan sa iyong mga kamag-anak kakukuha ng mapapangasawa. Makinig ka sa akin, at huwag mong intindihin ang demonyong iyon. Akasalan mo si Sarah, sapagkat ngayong gabi ay mapapasa iyo ang kanyang kamay. Pagpasok mo sa kanyang silid, dalhin mo ang atay at puso ng isdang nakuha mo. Sunugin mo iyon. At kapag naamoy ng demonyo ang usok, tatakas agad ito at hindi na babalik. Bago kayo magsiping, manalangin muna kayong dalawa. Tumayo kayo upang manalangin at hilingin ninyo sa Panginoon na kahabagan kayo at iligtas. Huwag kang matakot sapagkat si Sarah ay itinakda na para sa iyo bago palikhain ang sanlibutan. Ililigtas mo siya at sasama siya sa iyo. Tinitiyak kong magkakaanak kayo. Huwag kang mag-alala. Matapos may paliwanag ni Rafael na si Sarah ay kamag-anak niya, minahal na ni Tobias ang dalaga at itinalaga na niya ang sarili na mapang-asawa ito. Kapitulo 7. Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ecbatana, sinabi ni Tobias, Azarias, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raguel. Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raguel sa may pintuan ng kanyang bulwagan. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raguel at ang sabi, maligayang pagdating, mga kapatid, tuloy kayo. Dinala agad ni Raguel ang dalawa sa bahay, at ipinakilala sa kanyang asawang si Edna. Ang sabi niya kay Edna, ang binatang ito ay kamukhang kamukha ng pinsan kong si Tobot. Tinanong sila ni Edna, taga saan ba kayo, mga kapatid? Sila'y tumugon, kami po'y buhat sa lipi ni Naphtali, mga dinalang bihag sa Ninive. Kung gayo'y kilala ninyo ang kamag-anak naming si Tobot, sabi ni Edna. Aba, opo, tugon ng dalawa. O, kumusta naman siya? Nananabik na tanong ni Edna. Buhay po at malakas pa rin, sabi ng dalawa. Ama ko po siya, sabi ni Tobias. Napalundag sa golok si Raguel at umiiyak na hinagkan si Tobias. Ngunit nalungkot siya at napahagulgol ng malaman sa dalawa na bulag pala si Tobot. Sinabi niya kay Tobias, pagpalain ka ng Diyos, anak ko. Dakila at napakabuti ng iyong ama. Nakapanlulo mo na ang isang tapat at mabuting taong tulad niya ay mabulag. Umiiyak niyang niyakap si Tobias. Pati si Edna at si Sarah ay napaiyak din. Ang usapan nila ay narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias. Kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sarah. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sarah ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din, ngunit lahat sila'y namatay kapag sila'y sisiping na sa kanya. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon, iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag. Sumagot si Tobias, hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sarah. Mangyayari ang nais mo, tugon ni Raguel. Ayon sa kautusan ni Moises, si Sarah ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya, at mula ngayon, ikaw ay sa kanya at siya naman ay sa iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sarah at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sarah ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan at kapanatagan. Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang kasulatan na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sarah kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng kasulatan ang kanyang asawa. Matapos ihanda ang lahat, lumagda na ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagsikain. Matapos kumain, tinawag ni Raguel ang kanyang asawa, Edna, mahal ko, ihanda mo na ang silid ng mag-asawa at papasukin si Sarah. Inayos na niya ang silid at ipinasok na roon si Sarah. Umiiyak si Sarah, at matapos pahirin ang luha ay sinabi ni Edna ang ganito bago umalis. Nawa ang kalungkutan mo'y palitan ng kagalakan ng Panginoon. Huwag kang matakot, pumanatag ka, anak. At lumabas na si Edna. Kapitulo 8.
Matapos maghapunan ang lahat, nagbasya ng mamahinga ang ama't ina ni Sarah. Kaya't sinamahan na nila si Tobias at itinuro ang silid tulugan. Naalala ni Tobias ang bili ni Rafael tungkol sa atay at puso ng isda. Kaya't kinuha niya ito sa kanyang lalagyan, sinunog kasama ng insenso sa isang sisidlan at pumasok sa silid na taglay ito. Tumaganap sa silid ang usok at naamoy ng demonyo. Tumakas ito patungong Ehipto. Kinabol ito ni Rafael at nang abutay iginapos ang paa at kamay. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Manalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon na si Sarah at nanalangin silang dalawa. Ganito ang sabi ni Tobias, "Karapat-dapat kang purihin at pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Purihin ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng buong kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang si Eva ikaw ang gumawa. Ibinigay mong katuwang para sa kanya, ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Sinabi mo, di dapat mag-isa ang tao, kaya't ating pagpasyahan, gawin natin katuwang na kanyang kalarawan. Ang pag-aasawang pinasok ko mayo'y diudyok ng nasa, kundi sa Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon, itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong." Sabay silang nagsabi, "Amen. Amen." Sila'y natulog pagkapanalangin. "Kailangang gawin ko ito," sabi ni Raguel, "para tayo'y maligtas sa pangungutya at panlalait kung sakaling mamatay si Tobias." Nang mayari ang hukay, nagbalik si Raguel sa kanyang asawa at sinabi, "Sugon mo ang isa mong katulong na babae at titingnan kung si Tobias ay buhay pa. Kung patay na, ililibing natin siya nang walang nakakaalam." Ang katulong na babae ay nagsindi ng ilawan at pumasok sa silid ng bagong kasal. Nakita niyang mahimbing na natutulog ang mag-asawa. Ibinalita agad ng katulong ang kanyang nakita. Sinabi niyang buhay si Tobias at walang anumang masamang nangyari. Dahil doon, pinuri ni Raguel ang Diyos ng kalangitan. Wika niya, "Dahil sa kagalakan ko, kita'y pinupuri, sapagkat hindi nangyari ang aking kinatatakutan, sa halip, lalo mo kaming kinahabagan. At sa kabutihan mo sa mag-asawang ito, pinupuri ka namin. Opo, Panginoon, mahabagkat iligtas mo sila, at ipagkaloob mo sa kanila ang mahabang buhay sa ilalim ng iyong kalinga." Matapos manalangin, sinabi niya sa kanyang mga alipin na bago magumagay tabunan ang ginawa nilang hukay. Sa katuwaan nila ay naghanda sila ng isang malaking salusalo. Inutusan ni Raguel ang kanyang asawa na magluto ng maraming tinapay, samantalang siya naman ay kumuha sa kawon ng 2 toro at 4 na akong kambing at ipinapatay sa mga utusan. Tinawag niya si Tobias at sumumpo si Raguel na, "Hindi ka aalis dito sa loob ng 2 linggo. Magkasama tayong kakain at iinom, at dudulutin mo ng kaligayahan ng iyong asawa. Kunin mo na ang kalahati ng kayamanan ko kahit buhay pa ako. Madadala mo ito sa iyong pag-uwi, at sana'y makarating ka sa inyo ng ligtas. Ang matitiray iyo pa rin kapag kaming mag-asawa'y namatay na. Magalak ka, anak, ako'y iyo na ring ama at si Edna ay iyong ina. Tunay na ang ating kaugnayan ay hindi na mapapatid. Wala kang anumang dapat ay panggamba, anak." Kapitulo 9. Naalala ni Tobias ang salaping sinabi ng kanyang ama. Kaya't tinawag niya si Rafael at sinabi, "Azarias, ihanda mo ang 2 kamelyo at kumuha ka ng 4 na alipin. Dalhin mo ang kasulatang ito at pumunta kayo sa Rages, sa bahay ni Gabael. Ibigay mo sa kanya ang kasulatan, kunin mo ang salapi at pasamayan mo siya rito. Sabihin mong kailangan ko siya sa pagdiriwang ng aming kasal. Tiyak na naghihintay na ang aking ama. Kahit na isang araw lang akong maantala ay kanyang ikakabalisa. Alam mong hinihiling ni Raguel na huwag muna akong umalis at hindi ko siya matatanggihan." Kaya si Rafael at ang 4 na alipin ay nagpunta sa Rages, Media kasama ang 2 kamelyo. Doon nga sila nagtuloy sa bahay ni Gabael. Iniabot ni Rafael kay Gabael ang kasulatan, at ibinalita niya ang tungkol kay Tobias na anak ni Tobit. Sinabi niyang ito'y nag-asawa na at inaanyayahan siya sa pagdiriwang ng kasal. Inayos agad ni Gabael ang mga supot ng salapi at ikinargo sa mga kamelyo. Kinabukasan, maaga silang umalis at nagtungo sa kasalan. Nang pumasok sila sa bahay ni Raguel, nakita nila si Tobias na nakadulog sa hapag.
Agad ditong tumayo at binati si Gabael. Lumuluha si Gabael na bumati rin at sinabi, "Ikaw ay dakila at mabuting bata, anak ng dakila at mabuting tao, tapat at mapagkawang gawa. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, gayon din ang asawa mo't mga biyenan." Salamat sa Diyos at niluog niyang makita ko ang aking pinsan na si Tobias. Kamukhang kamukha ka ng iyong ama. Kapitulo 10. Samantala, si Tobit na ama ni Tobias ay init na, sapagkat lampas na ang takdang araw ng pagbabalik ng kanyang anak at ng kasama nito. Nasabi niya, "Ano kayang nangyayari kay Tobias? Baka pinigil na siya roon. Baka naman kaya patay na si Gabael at walang magbigay sa kanya ng salaping inilagak ko roon." Alalang-alala si Tobit, dahil dito'y sinabi ni Ana, "Tiyak na patay na ang anak ko." At napahagulgul at nagdalamhati siya dahil sa inaakalang sinapit ng anak. "O, anak ko," ang sabi ng ina, "ligaya ng aking buhay. Bakit kita pinahintulutang umalis sa piling ko?" Ngunit inaliw siya ni Tobit, "Huwag kang mag-alala, mahal ko, tiyak na buhay pa ang ating anak. Marahil ay mayroon lamang silang gawaing hindi maiwasan doon." Ang kasama naman niya sa paglalakbay ay isang taong mapagkakatiwalaan, isang kamag-anak. Kaya huwag kang mamigate sa kanya. Tiyak na darating siya. "Tama na, huwag mo na akong linlangan pa," sagot ni Ana. "Patay na ang anak ko." Kaya't mula nooy hindi na kumain si Ana. Araw-araw, lumalabas ito at nagpapalipas ng oras sa daang dinaanan ng anak sa pag-alis nito. Tubog na ang araw kung siya'y umuwi at magdamag na nagdadalamati at siya'y umiyak. "Huwag ka munang umalis, Tobias," sabi ni Raguel, "magsusugo ako ng magbabalita sa iyong ama tungkol sa iyo." Ngunit si Tobias ay pilit na nakiusap na siya'y payagan ng umuwi. Dahil dito, sinabi ni Raguel, "Kung gayon, isama mo na si Sara. Dalhin mo ang kalahati ng aking ari-arian, mga aliping babae at lalaki, baka, tupa, asno at kamelyo. Dalhin mo rin ang kalahati ng aking salapi, damit at mga kagamitan sa bahay." Nang gayak na ang lahat, sila'y nagpaalam. Bago umalis, niyakap ni Raguel si Tobias, "Paalam, anak ko." Sabi niya, "Naway makarating kayong maluwalhati, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Sana'y makita ko ang aking mga apo bago ako mamatay." Hinagkan din niya si Sara at sinabi, "Anak, igagalang mo ang iyong mga biyenan. Mula ngayon ituring mo silang tunay na magulang. Humayo kang taglay ang kapayapaan. At naway maganda ang maging balita na maririnig ko tungkol sa inyo habang ako'y nabubuhay." Matapos ang pagpapaalaman, sila'y umalis na. Pagkatapos, kinausap din si Tobias ng kanyang biyenang babae. Sinabi nito, "Anak ko at mahal na kamag-anak, ihatid nawa kayong ligtas ng Panginoon ng langit. Nawa, bago ako mamatay ay makita ko ang aking magiging apo sa inyo ni Sara. Sa harapan ng Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Huwag mo siyang bibigyan ng sama ng loob. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Asawa mo si Sara kaya't ako'y ina mo na ngayon. Naway sumagana tayong lahat habang tayo'y buhay." Matapos niyang hagkan ang mag-asawa, tuluyan na silang pinalakad. Kapitulo 11. Galap na umalis si Tobias. Matapos mamaalam, sinabi pa nito bago umalis, "Mabigyang kasiyahan ko nawa kayo habang ako'y nabubuhay." Umalis siya na pinupuri ang Panginoon ng langit at lupa, at hari ng buong mundo, dahil sa matagumpay nilang paglalakbay. At kanya ring ipinangakong pararangalan ng mag-asawang Raguel at Edna habang buhay. Sinabi ni Rafael, "Natatandaan mo ba ang kalagayan ng iyong ama noong tayo'y lumisan? Mabuti pa'y mauna na tayo para makapaghanda agad sa bahay. Hayaan mo nang mahuli ang iyong asawa at ang buong pangkat." At nauna nga silang dalawa. Sa daay sinabi ni Rafael, "Tobias, dalhin mo ang apdo ng isda." Lumakad silang kasunod ang aso ni Tobias. Samantala'y patuloy na nag-aabang si Ana sa lansangang daraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigon niyang tinawag si Tobit at sinabi, "Narito na si Tobias kasama ang lalaking pinasama mo." Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, "Sigurado kong makakakitang muli ang iyong ama. Pagdating mo ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang catarata sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita." Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, "Maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita." At naiyak siya sa laki ng tuwa.
Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan ng bulwagan. Tilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinamon niya ito at hinaypan ang mga mata. Dakasan ninyo ang inyong loob, itay, sabi niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kitarata at nakakitang muli ang kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin, nakikita na kita, anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang pangalan, pagpalain ang lahat niyang mga anghel. Naway purihin ang banal niyang pangalan sa lahat ng panahon. Sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak, nakikita ko na si Tobias. Pumasok si Tobias sa loob ng bahay. Galak na galak siya at sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Isinalaysay nito sa ama ang kanyang naging tagumpay. Sinabi ni Tobias, nakuha ko po ang salapi at napangasawa ko pa si Sarah, ang anak ng kamag-anak ninyong si Raguel. Kasunod po namin siya at marahil ay papasok na sila sa Ninive. Galak na galak si Tobit na nagpuri sa Diyos. Tumabas siya at nagpunta sa may pasukan ng Ninive upang salubungin ang kanyang manugang. Napansin ng mga tag-aron na mabilis ang paglakad ni Tobit kahit walang umaakay. Namangha silang lahat. Sa harapan nila'y ipinaliwanag niya ang kagandahang loob ng Diyos nang ibalik ang kanyang paningin. Dumating niya ang manugang niyang si Sarah, at binati niya ito, maligayang pagdating, anak. Purihin ang Diyos sa ginawa niyang ito. Kumusta ang iyong ama tina? Pagpalay nawa sila at kayo ni Tobias. Maligayang pagdating. Lahat ng mga Hudyo sa Ninive ay nagdiwang nam. Araw na iyon, dumating din ang mag-amaying Ahikar at Nadab. Tuwang-tuwa sila para kay Tobit. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pag-aasawa ni Tobias na tumanggap noon ng maraming regalo. Kapitulo 12. Natapos ang masayang pagdiriwang ng Israel. Tinawag ni Tobit si Tobias at sinabi, anak, huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo. At dagdagan mo, magkano po ba ang ibabayad ko sa kanya? Tanong ni Tobias. Kahit na po kalahati ng taglay kong kayamanan ay di ko pang hihinayang ang ipagkaloob sa kanya. Napakalaki po ng nagawa niyang tulong sa atin, ibinalik niya akong ligtas, ginamo ang aking asawa, dahil sa kanya'y napabalik ang ating salapi, at higit sa lahat, pinagaling kayo. Magkano nga kayang pabuya ang nararapat kong ibigay? Tamang ibigay mo ang kalahati ng kayamanang taglay mo, tugon ng kanyang ama. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael, at sinabi rito, dalhin mo ang kalahati ng kayamanan dala natin at humayo kang payapa. Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, salamat sa Diyos. Siya ang purihin natin at dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo't parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari hindi dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at kilanlin. Gawin ninyo ang mabuti at hindi kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang manalangin may katapatan at makatuwirang pagtulong sa mahihirap. Ang kaunting kabutihan ay higit na mainam kaysa kayamanang ginagamit sa masama. Mas mabuti ang maggawang gawa kaysa maginpok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang naguguman sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan, wala akong ililihin sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na ang mga inililihin ng hari ay hindi dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat nang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sarah sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit ka kumakain ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ko rito para subukan ka. Ako rin ang isinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sarah. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa takot ng dalawa, sila'y nagpatira pa. Huwag kayong matakot, wika ni Rafael, pumaya pa kayo. Magpasalamat kayo sa Diyos habang kayo'y nabubuhay. At huwag ninyo akong intindihin, hindi ninyo dapat kilalay ng utang na loob ito sa akin.
Sinusunod ko lamang ang kalooban ng Diyos. Patuloy kayong magpasalamat sa Kanya at umawit ng pagpupuri habang kayo'y nabubuhay. Kung nakikita ninyo akong kumakain at umiinom, ang nakikita ninyo'y pangitain lamang. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos sapagkat ako'y aakyat na sa Kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat. Nang sila'y tumayo, wala na si Rafael. Bunga ng lahat ng ito, patuloy silang nagpuri sa Diyos at umawit ng pasasalamat dahil sa mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na nagpakita sa kanila. Kapitulo 13. Kaya't nanalangin si Tobit, purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang kanyang kaharian. Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may maliging, sa hukay masadla, muling hinahangon niya't binubuhay. Walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga bansang bumihag sa inyo. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ang bawat nilalang pagkat siya'y ating Panginoon at ating Diyos, ating Ama magpakailanman. Pinagdusa man kayo dahil sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan din niya kayo, at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang humaliton sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalak at magiging masunurin sa Kanya, kayo ibabalikan niya at kakalinggan, at hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos, at isigon ninyo ang pasasalamat sa Kanya. Purihin ang Panginoon ng katarungan. Parangalan ng Haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay dadakilan ko siya. Talikuran na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya, lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Hayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, paparusahan kanya dahil sa kasalanan ng iyong mga mamamayan, ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng may katapatan. Kaya't magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Purihin ang Haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig, buhat sa malayo, maraming bansa ang lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig, kaya't lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoong ating Diyos. May taglay silang mga kaloob para sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon ang iyong pangalan ay mananatili. Ang magsasalita ng laban sa iyo ay tatanggap ng sumpa, gayon din silang nagwasak sa iyo at ng iyong moob silang nagbagsak ng iyong mga tore, at nanunog ng inyong tahanan, ngunit ang lahat ng nagparangal sa iyo ay pagpapalain kailanman. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa bansang pinagdihagan, sila'y titipunin muli para purihin ang Panginoong walang hanggan. Ang mga anak mong sa umiibig sa iyo ay dapat magalak na sila sa iyong pagunlad. Magalak din silang sa kahirapan mo'y pawang nalulumbay, silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Pupurihin ko ang Panginoon, ang dakilang hari. Muling itatayo ang Jerusalem at dito siya tatahan magpakailanman. Ako'y magagalap, Jerusalem, kung may matitira sa aking angkan, kung makikita nila ang iyong kaningningan at magpupuri sila sa hari ng kalangitan. Ang gagamitin sa mga pader mo'y mahalagang bato, at lantay na mangginto ang mga tore at tanggulan mo. Ang mga lansangan ng lungsod na ito ay lalatigan ng batong hiyas, ng ruby at ophir na pawang kumikinang. Ang mga pintuan nitong Jerusalem aawit sa tuwa, mula sa mga tahanan lahat ay sisigaw dahilan sa galak. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos ng Israel. Jerusalem, pagpapalain ng Diyos ang iyong mamamayan, sa buong panahon, sa ngalan ng Panginoon papuri ay iukol. Pupurihin nila ang banal mong pangalan magpakailanman. Dito nagwakas ang awit ng pagpupuri ni Tobit. Kapitulo 14. Si Tobit ay inabot ng 112 taon bago namatay. Napakaganda ng ginawang libing sa kanya sa Nineveh, pinarangalan siya at pinapurihan. 62 taon siya nang mabulag at nang gumaling ay umunlad ng gayon na lamang ang kanyang buhay. Patuloy ang kanyang pagkakawanggawa at pagpupuri sa kadakilaan ng Diyos. Bago siya namatay, tinawag niya si Tobias at ang 7 anak nito.
Umalis kayong madali, ang utos niya, ang mga apo ko'y dalhin mo agad sa media. Naniniwala ako sa sinabi ng Diyos kay Nahum tungkol sa Ninive. Ang sinabi ng kanyang mga propeta ay tiyak na mangyayari, at ang Assyria at Ninive ay parehong paparusahan. Lahat ng pahayag ay matutupad sa takdang panahon. Mapanganib sa Assyria at Babylonia, kaya doon na kayo magpunta sa media. Ang mga kababayan natin sa Israel ay paaalisin sa mabuting lupain at itatapon sa ibang bansa. Ang buong bansa ng Israel pati na ang Samaria at Jerusalem ay mangungulila. Matutupok ang templo ng Diyos at pansamantalang magiging mapanglo. Ngunit ang Diyos ay mahahabag na muli sa mga Israelita at ibabalik sila sa Israel. Itatayo nilang muli ang templo, ngunit hindi tulad ng dati, sapagkat hindi pa natatapos ang takdang panahon. Pagdating ng panahong iyon, kapag ang lahat ay nasa Israel na, pagagandahin na nila ang Jerusalem. Ang templo ng Diyos ay gagawin ng maayos at panghabang panahon, sang-ayon sa pahayag ng mga propeta ng Israel. Mahihikayat ang lahat ng bansa sa daigdig at ang Diyos ay sasambahin na nila sa tamang paraan. Tatalikuran na nila ang mga Diyos-Diyosan na lumanlang sa kanila. Sa matuwid na paraay magpupuri na sila sa Diyos na walang hanggan. Magtitipon sa Jerusalem ang lahat ng Israelita na sa panahong iyon ay maghahangad na maligtas. Doon sa lupain ni Abraham na ibibigay sa kanila, hindi sila mababahala. Magagalak ang lahat ng tapat na umiibig sa Diyos, ngunit ang mga makasalanan at di makatarungan ay lubos na lilipulin sa lupain. Mga anak, ito ang iiwan kong utos sa inyo, maglingkod kayo ng tapat sa Diyos at mamuhay ng karapat-dapat sa harapan niya. Turuan ninyo ang inyong mga anak ng mabuting gawain at sanaying maggawang gawa. Huwag nilang kalilimutan ang Diyos at buong puso at masigasig na magpuri sa kanyang pangalan. Tungkol naman sa iyo, Tobias, ito ang aking masasabi, huwag kang mananatili rito, anak. Umalis ka agad sa Ninive. Sa araw na ang iyong ina ay may libing na kasunod ko. Kahit isang gabi huwag ka nang mananatili sa palibot ng lungsod na ito. Ang nakikita ko rito'y lahat ng uri ng kasamaan at panlilinlang na hindi man lamang ikinahihiya. Isip-isipin mo na lang ang ginawa ni Nadab kay Ahikar, ang taong nagpalaki sa kanya. Si Ahikar ay inilibing na buhay, ngunit pinagbayaran nito ni Nadab, nasadyak siya sa walang hanggang kadiliman, samantalang si Ahikar ay umahong buhay. Iyon ang napala niya sa pagtatangka sa buhay nito. Sa patibong ni Nadab ay naligtas si Ahikar, sapagkat ito'y mapaggawang gawa. Si Nadab ang nahulog sa sariling ditag at siya ang namatay. Iyan, mga anak, ang kabutihan ng pagkakawang gawa, samantalang ang kawalang katarungan ay pumapatay sa sarili. Nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Namatay rin ang ina ni Tobias at doon inilibing sa tabi ng libingan ng kanyang asawa. Nang maisaayos na ang lahat, isinama niya sa Ekbatana ang kanyang asawa at mga anak at nagpunta nga sila kay Raguel sa media. Inalagaan niya ang tumatanda ng mga biyenan, at nang mamatay ang mga ito, doon na rin nila inilibing. Ipinamana sa kanya ang lahat ng naiwang kayamanan ng kanyang magulang at biyenan. Si Tobias ay umabot sa gulang na 117 taon. Bago siya namatay, nasaksihan niyang lahat ang pagkawasak ng Ninive at ang pagkabihag ng mga mamamayan nito. Bunihad sila ng Haring Cyaxares ng media at dinala sa bansa nito. Dahil sa ginawang ito ng Diyos, pinuri ni Tobias ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos. Amen.